Hello mga ka-ugs! Gusto mo bang matutong gumawa ng donuts na kahit ilang araw ay malambot pa rin? Sumisipsip ba ng mantika masyado ang iyong donuts? Samahan niyo ako para malaman niyo kung ano ang mga technique sa paggawa ng masarap na donuts. Kaya naman tara! Sa ating mixing bowl, maglagay ng 500 grams na Pilmico Kutitap bread flour, 8 grams na instant dry yeast, 1 teaspoon of salt at 1 teaspoon of bread softener, 80 grams na sugar, 2 egg yolks at 1 whole egg, 240 ml na milk or fresh milk, at huwag kang excited, mamaya na ang butter. Ilagay lang natin to sa ating stand mixer. Breville stand mixer yung gamit natin, kaya naman Breville baka naman. Gamit ang hook attachment, paikutin lang natin ang ating mixer hanggang sa ma-mix or mabuo ang ating dough. After 5 minutes, saka mo lang ilalagay ang ating butter. Kapag ganito na yung texture ng ating dough, at sobrang ganda talaga ng Kutitap Pilmico flour. Ayan, kitang-kita mo. Maglalagay lang tayo ng 70 grams na cold butter. Pwede namang room temperature. Mahalaga na pure butter yung gamitin natin. Mayben ang ginamit natin na butter. Unsalted butter yung gamitin mo para mas maganda, wag yung salted. And then after 10 minutes, napakaganda ng masa natin, kitang-kita nyo naman. Basta Pilmico flour, talagang siguradong mapapaugs ka sa ganda ng iyong dough. Ayan o, flexible na flexible. Ganyan dapat ang resulta ng inyong dough. So timbangin lang natin ng 50 to 55 grams ang ating mga donuts. I-portion lang natin ng ganyan. Pwede rin 40 to 45 grams. And then 18 pieces yung nagawa ko sa ating recipe na 500 grams flour. Pagkatapos, suhulmayin natin ito ng pabilog. Magpahid lang tayo ng mantika sa ating lamesa kapag medyo madikit na yung ating dough. So, i-rest natin itong ating dough ng 15 minutes bago natin i-flatten. So, ito na nga, pina-flatten na natin. Medyo nasira kasi yung dumating sa akin na in-order ko. Pwede namang mano-mano lang kung wala namang ganitong hulmahan. And then, ilagay natin sa parchment paper o kaya sa ganitong board para hindi naman siya dumikit. Nag-sprinkle lang ako rito ng flour para syempre hindi talaga siya dumikit. Yung masa natin para kayong gumawa ng brioche. So, ayan na nga, flatten na siya. So, i-rest natin ito ng 45 minutes. So, dapat bago mag 45 minutes, nagpapainit ka na ng mantika, 170 to 175 degrees Celsius. Mahalaga na magpainit ng mantika dahil kapag hindi mainit ang mantika na gagamitin mo, sisip-sip talaga ng mantika ang iyong donuts dahil matagal siyang maluluto. Bago isa lang, butasan na natin ang ating donuts. Pwede namang hindi butasan kung lalagyan nyo ng palaman. Gumamit lang ako rito ng piping tips or nozzle. Then, kunin nyo lang yung nasa gitna pag naiwan. At syempre, dahan-dahanin nyo lang baka bumagsak ang ating mga donuts. So, ayan na nga, ganyan lang yung ginawa natin. Pwede kayong gumamit ng parchment paper kapag wala kayong ganitong board. Then, basta tandaan nyo na dapat 170 degrees Celsius ang init ng mantika bago iprito. So, wag pa nag-golden brown na. Hanguin na natin ang ating mga donuts. Kailangan golden brown ang kulay ng both sides. Bago magsalang ng susunod na batch, kailangan 170 degrees Celsius ang inyong temperature ng mantika. So, ito na nga, ilagay natin sa cooling rack ang ating mga donuts na nagmamaganda. At syempre, para makita nyo kung gaano kalambot ang ating donuts, ayan na nga, diba? Napakaganda ng crumbs niya. Kahit ilang araw pa yan, siguradong malambot yan. So, gagamit lang tayo ng Colata glaze dito sa ating mga donuts. Haluin lang maigi ang Colata glaze bago ilagay ang ating mga donuts. Marami siyang available na flavor. Nandiyan ang cappuccino, strawberry, matcha, ube, at marami pang iba. Lagyan lang natin ng sprinkle ang ibabaw. Matcha strawberry naman tong isa. Di ba napaka-perfect ng combination? Ganyan lang kadali at meron ka ng masarap na merienda at syempre pwedeng pang negosyo. Kaya mag-follow lang para sa marami pang tips at recipe na talaga naman na mapapa-ugs ka sa sarap.